Ramdam na rin sa presyo ng bigas ang epekto ng mataas na presyo naman ng mga produktong petrolyo. Sa gitna niyan, nagbabala ang Agriculture Department laban sa mga mananamantala. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sinuyod ni Gloria ang retail market sa Maynila para mahanap ang pinakamurang bigas. Kailangan magtipid kasi lahat nagmamahalan. Lahat po mahal. Kaya pati bigas, titipid din. Sa ilang pwesto kasi roon, 2 piso ang itinaas ng kada kilo ng bigas mula nang tumaas ang presyo ng langis ngayong linggo. Tumataas po yung freight, yung tracking. Dati, yung isang maliit na, yung 25 kilograms na bigas, ang tracking ng 20 pesos. Ngayon, 40 pesos na. So, dumoble na siya. Hindi naman kami pwede magpalugi dahil maliliit din naman kami negosyante. Oo. So, kailangan kumita rin kami. So, pagtaas ng gasolina, tataas din ang bigas namin. Sa pwesto ni Ruby, 52 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas. Ang iba, lagpas pa ng 60 pesos kada kilo. Ang kawawa rito, tao, lalo na yung walang pambili. Kasi yung dating bumibili ng 2 kilo, ngayon kalahating kilo na lang. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture noong Lunes o isang araw bago ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, nasa 33 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng regular milled rice. Pero ngayon, nasa 35 pesos kada kilo na ang pinakamababang presyo. Sa trabaho market sa Maynila pa rin, hanggat maaari hindi raw tinataas ni Francisco ang presyo, maliban kung tumaas ang pinagkukunan nila ng supply. Yung tumaas po ang kuha namin, itinaas na rin namin. Pero pagka po yung pong dati pa namin kuha, pinaubos muna namin sa tamang presyo. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 2 piso rin kada kilo ang taas presyo. Gawa ng tumaas na agad ang gasolina 2 piso, ganyan. 55, 50, 56, 55, 54 dati. Ayon sa Department of Agriculture, talagang magmamahal ang bigas dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero nagbabala sila sa mga mananamantala. Meron naman tayong mga naka-establish na batas ngayon, lalo na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. At kung merong makikita na profiteering, hoarding, especially doon sa 2 aspeto na yun, definitely hahabulin sila ng DA at ng buong gobyerno na huwag silang mananamantala, lalo na ngayon panahon ng krisis. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East, naitala ang panibagong all-time low na halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw mula sa 59.385 kahapon. Sumadsad ito sa 59.735 pesos kada dolyar ang palitan. Nalampasan nito ang naitalang record low nito lang March 9 na 59.5 kada dolyar. Para kay Vice President Sara Duterte, ang hiling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ipasampina ang kanyang financial record ay patunay na walang sapat na ebidensya para sa isang impeachment case. Pati ang kahilingang paglipat sa kustodiya ng Kamara ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga, ikinabahala ng bise. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang paghiling sa House Justice Committee na ipasampina ang kanyang financial records at iba pa kaugnay ng pagdinig sa impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ng bise, patunay raw ito na walang sapat na ebidensya para isulong ang impeachment case laban sa kanya. Giit ni Duterte, hindi pwedeng magsagawa ang komite ng investigasyon para lang maghanap ng ebidensyang susuporta sa mga alegasyon. Bagay na maituturing daw na isa na namang fishing expedition. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang humiling ng pagpapasampina ng financial records ng bise para raw malaman kung may sapat na basehan ang impeachment complaints. Kabilang ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng bise at records na mga kahinahinala raw na transaksyon sa bangko. Pati na rin ang resulta ng investigasyon ng NBI sa pagbabanta laban kay Pangulong Marcos, First Lady at sa dating House Speaker. Bilang tugon sa bise, ipinaliwanag ni Jokno
na malinaw sa kanyang mosyon na layo nitong mapangalagaan ang mga ebidensya at testigo sa impeachment proceedings para magawa ng Committee on Justice ang trabaho nitong pag-aralan ang mga ebidensya. Sa kanyang pahayag, ipinunto rin ni Duterte na sa pagsabi ng komite na sufficient in substance ang reklamo, ipinagpapalagay na may sapat na ebidensya para sa mga alegasyon. Kaya sabi niya, ang impeachment daw ay isang political attack para protektahan ang ilang individual para isulong ang personal at foreign interests. Sagot ni Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro kay Duterte, magkaiba raw ang ginagamit na standards sa determination ng sufficiency in substance at sa pagdetermina ng komite kung may sapat na basehan ang reklamo. I beg to disagree to that. There is sufficiency in substance if there is recital of facts that constitute an offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. On step 3, what we determine on the basis of the pleadings and the evidence available is sufficient ground. So, we cannot say na the committee was erroneous because they are asking for issuance of subpoena now. Kasama rin sa hiling ni Jokno ang paglipat sa kustodiya ng Kamara kay Ramil Madriaga na nagpakilala noong bagman umano ni Vice President Duterte. Ito raw ay para masiguro ang kanyang kaligtasan at pagdalo para tumestigo sa impeachment proceedings. Sabi ng bise, nakababahala raw ang kahilingang ito na ayon sa kanya ay pagbibigay ng special treatment kay Madriaga. Pero sabi ni Luistro, ang korte ang may jurisdiksyon kay Madriaga dahil nakabilanggo ito ngayon para sa kasong kidnapping. Kailangang hingin ang permiso sa korte para makuha nila ang kustodiya nito. Hindi kami pwedeng umaksyon on our own. We need to seek the conformity of the court by way of an order issued by the same court, no? Because the jurisdiction is with the court. May hanggang Lunes si Vice President Sara Duterte para magsumite ng kanyang sagot sa impeachment complaints. Ang House Committee on Justice naman nakatakdang magpulong sa Miyerkules para pag-usapan ang mga paghahanda para sa posibleng pagsisimula ng hearing proper sa April 8. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Grateful sina PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Third Big Placers, Ashley Sarmiento at Joaquin Arce sa dami ng mga sumusuporta sa kanila mula nang lumabas sa bahay ni Kuya. Si Ashley marami rin daw baon ng mga natutunan kabilang ang pagmamahal sa kanyang craft bilang artista. Makichika kay Nelson Canlas. Mas focus sa kanilang craft ngayon sina PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Third Big Placers, Ashley Sarmiento at Joaquin Arce. Marami raw silang natutunan habang nasa PBB journey na baon nila sa outside world. Super po, kaya din po talaga, yun din po talaga yung pinaka-goal ko po joining PBB. I really want for people to know me. And natutuwa po ako na minahal po nila ako kung sino po ako. At ngayon po, sana mahalin din po nila yung work ko naman po, yung acting ko naman po pagdating sa acting. Kasi po, super passion ko po siya. Natutunan ko po talagang mahalin yung pag-aartista. Dahil sa PBB, dumoble ang followers nila. Bagay na kanila raw ipinagpapasalamat. With the attention, I guess, I came in PBB knowing na, it would be a spotlight. It would be a platform for me to step on. I just continue being myself. Because I guess, yung mga tao, nakilala nila ako for being who I am. I do deal with it by showing my gratefulness to them. Like, as in, grabe talaga yung support. Iniiwasan daw nila Ashley at Joaquin ang manood ng mga clips ng stay nila sa bahay ni Kuya. Cringe level daw para sa kanila ang maraming eksena nila noon. Ang dal ko sa girls' bedroom, kausap ko si Lela. Tapos sabi ko, hindi ko pa na-expect na ganyan pala itsura ko kapag ganun yung ginagawa ko. Tapos medyo naiiyak po ako kasi syempre napanood po yun ng family ko and everybody else. Pero wala po, nakakatuwa lang. Pero as much as possible po, hindi po ako nanonood ng clips kasi nakikringe din po ako. Pero kung babalik sila sa time na nasa PBB house sila, may babaguhin kaya sila? Honestly, I mean, I'm sure if you watched yung journey ko, like, madami akong pagkakamali.
Of course, like if given the choice, I wouldn't have done those mistakes. But if you ask me right now if I would go back and change them, I wouldn't, because maganda yung yung bunga. Like maganda yung nakuha ko. As in, I learned from everything, and had those not happened, I wouldn't have been able to, improve. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, naudlot ang pagproseso sa papeles ng isang sasakyan dahil sa traffic violation na nailagay sa record ng bagong may-ari kahit hindi naman niya ginawa. Nagkamali pala sa encoding ang isang tauhan ng LTO. Pina-aksyonan niyan sa team ng inyong Kapuso Action Man. Plano lang sanang magpa-change of ownership ni Alex ng nabiling segunda manong motorsiklo noong Hunyo 2025. Pero napurnada ang kanyang pagpapaproseso dahil may lumabas umanong paglabag sa record ng kanyang lisensya. Doon ko po nalaman na may unsettled violation daw po ako. Yung passenger without seatbelt daw po. Hindi ko po alam kung paano nangyari. Hindi po ako nagmamaneho kasi motor lang po yung pag-aari ko po. Ang nakapagtataka pa, hindi pa raw nakakapunta sa Aritao, Nueva Vizcaya si Alex kung saan naitala ang kanyang naging paglabag Marso ng nakaraang taon. Mga kapuso, isa ko sa mga ipipresentang ebidensya ni Kuya Alex sa Land Transportation Office ang kanyang time card. Dito ho mapapatunayan na si Kuya Alex naririto sa Metro Manila sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant noong petsa na sinasabi ho ng LTO na siya ay nahuli sa Aritao, Nueva Vizcaya. Grabing stress po, sir. Sobrang nakakaba. Araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko kung paano nangyari, bakit ganun. Kaya natatakot na po akong mag-ano sa kalsada. Sana po, siguraduhin nilang mabuti kung tama yung hinuhuli nila, kung ako ba talaga yun. Kaya sana po, maayos na po yung driver's license ko para mapanatag na po yung kalooban ko. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Land Transportation Office sa Region 2. There was an error in the encoding of the apprehension. Hindi po siya yung nahuli talaga dito sa amin. It's very unfortunate na ang na-encode na license number ay yung kay Mr. Alexander Bailon. We are very sorry for that. Ako po ay humihingi ng paumanhin at pasensya kay Mr. Bailon dahil sa dinulot na istorbo po sa kanyang transaksyon sa LTO NCR. Sa ngayon ay naitama na ang record sa lisensya ni Alex. Pero pagtitiyak ng LTO Regional Office, magsasagawa sila ng masusing investigasyon hinggil sa naging pagkakamali. We will identify the person who did the encoding para makapagbigay siya ng kaukulang explanation on what happened na bakit nagkamali siya dito sa encoding ni Mr. Bailon. Whatever will be the findings of the regional office, ma'am, kung kinakailangan na ma-reprimand siya or magbibigyan siya ng kaukulang kaparusahan, and we will do that. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mahal na gamutan at kakulangan ng budget ang madalas na dahilan kaya tinitiis ng ilan ang mga sakit at ibang dinadala tulad ng bukol. Pero dahil sa tulong ng ating mga volunteer doctors at donors, nawakasan ang paghihirap ng ilan nating kababayan na matagumpay na naoperahan sa ilalim ng Operation Bukol Project. Sa tuwing papasok sa trabaho ang security guard na si Rico, lagi siyang nagfe-face mask. Hindi lang bilang proteksyon sa kalusugan, kundi para maitago ang kanyang bukol sa mukha. 1992 raw niya napansing may tumubong butlig sa kanyang mukha at habang tumatagal, lumaki ito at naging bukol na. Mula noon, bumaba na ang kumpiyansa niya sa sarili. Sabi ni Rico, hindi siya makapagpatingin sa espesyalista dahil kailangan niyang unahin ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kabilang siya
sa may iba't ibang kaso ng bukol na umapila ng tulong sa Operation Bukol Project ng GMA Kapuso Foundation. Sa tulong ng volunteer doctors, 3 beneficiaries ang naoperahan sa surgical mission ng University of Santo Tomas Hospital noong Enero. Meron dito isang cyst na sa may mukha. Kung maliit ang problema, sandali lang, 5 minuto, 10 minuto, tapos na ang problema mo. Huwag natin palalakihin. The objective is to help patients who cannot afford medical or surgical care. That's the objective. Patient service, primary, secondary for training. Makalipas ang 1 buwan, muli nating binisita si Rico. Wala na ang mabigat niyang dinadala. At higit sa lahat, nanumbalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Medyo naman ma'am, naka-relax lang ako. Parang malaking tinik din nawala sa buhay ko. Papasalamat pa ako ng napakarami ma'am sa GMA Foundation, Kapuso, sa lahat ng staff, sa lahat ng tumulong sa akin ma'am. Sa mga nais mag-donate sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay. Mga kapuso, naku, enjoyin na ang malamig na panahon dahil posibleng ito na ang huling bugso ng hanging amihan bago magtag-init. Ayon po sa Pag-asa ngayong weekend, mararamdaman pa rin ang epekto ng amihan sa malaking bahagi ng bansa. Magdadala yan ng maulap na kalangitan at minsay mahinang pag-ulan. Pero sa susunod na linggo, hihina ang amihan kaya asahan ang unti-unting pag-init ng panahon. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas mataas ang tsansa ng ulan sa Quezon Province at Mindoro Island. Posible rin ang mahihinang ulan sa Western Visayas. Halos ganyan din ang lagay ng panahon sa Luzon at Visayas pagsapit ng linggo, pero may tsansa na rin ang mahinang pag-ulan sa Bicol Region at Eastern Section ng Luzon. Sa Mindanao, bukas ay asahan ng pulu-pulu at hanggang katamtamang ulan, lalo na sa hapon. Posible namang mabawasan ang mga pag-ulan pagsapit ng linggo. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan ngayong weekend, pero maging handa pa rin sa posibilidad ng biglang pag-ulan dulot ng thunderstorms.